Ay po, ano ba to? Sinadya mo to, no? Tingnan mo ang damit ko. Sigaw ni Sofia habang nanginginig sa galit. Punas ang puna sa basang braso na parang natalsikan ng sumpa. Hardinero ka lang. Kaya kitang bilhin. Hindi siya reyna, pero kung umasta akala mo mundong pag-aari niya. Sa sobrang yabang, pinakuha pa niya ang tubig sa kanal at ibinuhos sa matandang lalaki na nakatali lang sa takot. Hanggang sa may biglang boses sa dumagundong sa likod. Itigil mo yan, Sofia. Mainit ang araw sa labas ng mansyon ni Sofia, pero mas mainit ang tensyon sa loob. Sa high ceiling na lobby, nagmamadaling naglalakad ang mga staff na parang lahat ay may hinahabol na oras at utos. Kumakalansing ang mga takong sa marmol, humahalo sa tunog ng walkie-talkie at mahinang bulungan. Sa gitna ng lahat ng iyon, parang reyna si Sofia. Nakaupo sa mamahaling sofa na parang trono. Nakataas ang baba. Nakasipit ang mata habang minamasdan ng mundo niyang puno ng taong hindi niya tinuturing nakapantay. Dapat dito na yung bagong hardinero. Sabi ng assistant niyang si Mara na may hawak na clipboard at listahan ng mga aplikante. Si Sofia ay nagtaas ang kilay. Kailangan ko lang ng taong marunong sumunod. Hindi ako nagbabayad para sa drama. Sa kabilang bahagi naman ng lobby, nakatayo ang ilan pang staff, drivers, kasambahay, security. Lahat nakatingin sa entrance sa parang may palabas. Ang usapan kasi, special daw ang hardinero ngayon. Hindi dahil sikat kundi dahil kakaiba raw. Ilang minuto pa bumukas ang malaking pinto at pumasok si Mang Lando. Tahimik, simple, halos hindi marinig ang yapak ng kanyang lumang sapatos sa mamahaling sahig. Nakalumang polo na kupas ang kulay. May bitbit na maliit na bag at hawak ang sombrerong dayami na para bang nahihiyang ipakita ang mukha niya sa lugar na puno ng mamahaling ilaw at salaming kumikislap. Matanda na siya, siguro nasa late 50s or early 60s. Maputi na ang buhok sa gilid, ang balat sunog sa araw. Sa unang tingin, halatang buong buhay niyang kinayod ang lupa at binuhusan ng pawis. Hindi siya bagay doon at iyon ang agad napansin ng lahat. Oh, ayan na. Bulong ng isang maid na nakapulupot ang braso sa isa pang kasamahan. Parang galing bukid. Sabat naman ng isa. Nakatakip pa ang bibig para kunwari hindi siya bastos. Si Mara naglakad papalapit, ngumiting pilit. Pero ang tingin sa matanda ay parang may halong panghuhusga. Ikaw si Lando? Tumango si Mang Lando. Magalang. Opo, iha. Ako po si Lando. Nandito po ako para sa trabaho. Nagtingin na ng ilang staff na parang nakakita ng comedy show. Sa hardin ka? Opo. Muli siyang tumangot, walang reklamo. Ni hindi nga nagtanong kung magkano ang sahod niya. Ni hindi nagtaka kung bakit parang lahat ay naghihintay ng kahihiyan niya. At sa sofa, nakatingin lamang si Sofia. Sa una, bored. Pero maya-maya, may kakaibang bagay ang kumrot sa isip niya. May something sa itsura ni Mang Lando. Yung mukha, yung tayog ng ilong, yung linya ng panga, yung mata, kahit pagod. Parang pamilyar. Parang nanigas ang daliri ni Sofia sa hawak niyang wine glass. Kahit umaga pa lang, may hawak na siyang baso. Dahil para sa kanya, normal lang iyon. Sandali. Bulong niya sa sarili. Naisip niya si Sir Miguel, ang nobyo niyang bilyonaryo. Si Miguel na laging malinis ang suot. Mabango, elegante. Si Miguel na bawat galaw parang pinanganak sa mundo ng mga nagmamay-ari ng lahat. Pero, bakit parang hawig? Sumikip ang dibdib niya sa saglit na pagkalito. Napailing siya kaagad. Parang tinataboy ang ideya. Ano to, Sofia? Ang OA mo. Hardinero lang yan. Tumawa siya sa isip. Imposible. Bulong niya tsaka tumayo. Lumakad siya papalapit, dahan-dahan,
Parang pusa na gustong maglaro bago mangalmot. Huminto siya sa harap ni Mang Lando at sinuri ito mula ulo hanggang paa na parang bagay sa mall. Bagong hardenero? Tanong niya na malamig. Opo ma'am, sagot ni Mang Lando. Handa po ako magtrabaho ng maayos. Tinitigan niya siya ni Sofia. Ang mga mata niya ay parang nanunukat kung gaanong kababa ang tao sa harap niya. Ano experience mo? Matagal na po ako nagtatanim at nag-aalaga ng halaman. Sa probinsya po ay pinutol siya ni Sofia. Sa probinsya ka pala galing. May hagikik sa likod. Parang nagagawa ng hangin ang mga staff sa pagtawa. Pilit pinipigilan pero halatang natatawa. Ma'am, bulong ni Mara. Medyo amoy Amoy lupa. Sabat ni Sofia na walang effort maging maayos. Natural, hardenero nga. Sumubsob ang hiyan sa mukha ni Mang Lando. Hindi siya umimik. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Yumuko lang siya ng bahagya. Parang sanay ng gawing tapak ang dignidad niya. Gusto ko lang malinaw, sabi ni Sofia. Umiikot sa kanya na parang inspector. Pag may mali ka dito, lagot ka sa akin. Opo. Mahina ang sagot pero matatag. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At doon napansin ni Sofia ang mga mata ni Mang Lando. Hindi lang ito mata ng hardenero. May lungkot sa ilalim ng simpleng mukha. Parang lalaking may kinikimkim na sugat na hindi pwedeng ipakita sa iba. Parang may nawala sa kanya at araw-araw niyang dinadala sa dibdib kahit walang nakakaalam. Bigla siyang nainis. Hindi niya gusto ang mga ganong mata. Ayaw niyang may taong mukhang may lalim dahil para sa kanya, ang mga tao sa paligid niya dapat simple lang, sumusunod, tumatawa kapag sinabihan, yumuyuko kapag pinagalitan. Hindi yung may katahimikang parang may kwento. Dalhin niyo na yan sa likod, utos ni Sofia. At palitan niyo ng uniform, nakakahiya sa bisita. Opo ma'am, sagot ni Mara kaagad. Habang inaakay siya palabas, may isang lalaking staff na sinadyang dumaan sa tabi ni Mang Lando at bumulong. Sarkastiko. Matanda ka na, nagtatrabaho ka pa. Wala ka bang pamilya? O iniwan ka na nila? May halakhak ulit. Tumigil sandali si Mang Lando pero hindi siya tumingin. Hawak lang niya ang sombrero niya na parang iyon na lang natitira niyang proteksyon. May pamilya po ako. Sagot niya sa wakas. Mahina. Talaga? Sambit ng staff. Nasaan? Tahimik. At sa katahimikang yon, ang lahat parang may biglang naramdamang kakaiba. Si Sofia, kahit ayaw niyang aminin, bahagyang napalingon. Ngunit si Mang Lando, hindi na nagsalita. Lumakad na lang siya palabas. Mabagal pero matatag ang bawat hakbang. Dalang isang katahimikan na parang may lihim. At sa malayo, sa garden ng mansyon, kung saan siya itatalaga, sumalubong ang mga halamang parang nakatingin sa kanya, na parang kilala siya. Parang matagal na siyang hinihintay. At sa loob ng mansyon si Sofia, bumalik sa sofa at ngumisi. Hardenero lang yan, sabi niya sa sarili. Parang pinipilit maniwala. Ang hindi niya alam, ang araw na yon ang simula ng pagbagsak ng reyna sa sarili niyang kaharian. Sa likod ng mansyon, tahimik ang hardin. Maliban sa tunog ng dumadaloy na tubig at pagaspas ng dahon, si Mang Lando ay nakayuko, hawak ang hose. Sinisilip ang lumang gripo na parang may sariling buhay. Mahina ang daloy, bulong niya sa sarili. Baka may bara. May dalawang gardener na mas bata nakatingin sa kanya mula sa gilid. Parang nanonood lang. Si Romy at Dindo. Mga sanay na sa mansyon at sanay na rin mang-asar. Uy, huwag mo masyadong gagalawin ha? Pahaging ni Romy. Baka sumabog sa mukha mo. Natawa naman si Dindo. Baka sumuko agad yan. Amoy kanal pa naman. Hindi na lang pinansin ni Mang Lando. Hindi siya nakikipatulan. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang koneksyon ng hose. Tapos sinubukan niyang buksan ulit ang gripo. Sa kabilang banda naman ng hardin, may paparating na tunog ng takong.
na parang metronome ng yabang. Si Sofia iyon, naka-white dress na halatang mamahalin. May shades kahit hindi naman sobrang tirik. At may hawak pang phone na parang lagi siyang may kausap na importante. Kasunod niya ay si Mara, yung assistant. Bitbit ang payong kahit walang ulan. Ang pangit tignan dito. Reklamo ni Sofia habang tinitingnan ng mga halaman. Dapat simetriko lahat. At ayoko na may mga putik-putik. Opo ma'am, sagot ni Mara na mabilis. Ipapaayos ko po. Lumapit si Sofia sa fountain area. Sakto sa linya ng hose. Hindi niya napansin na yung hose ni Mang Lando ay medyo nakaangat at yung pressure unti-unting tumataas dahil sa baradong dulo. Si Mang Lando nakafocus pa rin, pinipis silang hose para mahanap ang bara. Tapos, pshh! Parang may pumutok na lobo. Biglang lumakas ang pressure at tumilapon ng hose na parang ahas na nagwawala. Sa isang iglap, bumuga ng tubig diretso sa ere. At tinamaan si Sofia. Una sa braso, tapos sa dibdib, tapos sa mukha. Napasigaw siya. Basang-basa ang dress niya. Kumalat ang makeup, lumaylay ang buhok. Yung shades niya ay tumalsik pa at muntik mahulog sa damuhan. Kuminto ang mundo. Yung mga staff na nasa paligid, biglang tumahimik. Yung dalawang gardener na papikat pa sa gulat. Si Mara na panganga. Si Sofia hindi agad nakapagsalita. Parang nag-freeze muna siya kasi hindi niya matanggap na siya yung napahiya. Tapos biglang pumutok ang galit niya. Ano to? Sigaw niya na nanginginig. Sinadya mo to, no? Ma'am, si Mang Lando ay dali-daling sinarado ang gripo. Tapos ay lumapit. Halatang nagulat din. Pasensya na po, ma'am. Nagka-pressure po. May bara kasi. Huwag mo akong paliwanagan. Putol ni Sofia. Tinuturo siya na parang kriminal. Tingnan mong damit ko. Alam mo ba kung magkano to? Tahimik si Mang Lando. Kita sa mata niya ang pagod at tiyak. Pero hindi siya sumagot ng pabalang. Ma'am, aksidente po yata. Sumingit naman si Mara. Mahinang mahina. Aksidente? Tawa pa ni Sofia, pero walang saya. Sa dami ng tao dito, ako pa talaga? Nagsimulang magbulungan ng mga staff. Yung iba pinipigilang tumawa. Yung iba, nag-aabang ng susunod. Si Sofia, lumapit kay Mang Lando. Sobrang lapit na halos magkadikit na sila. Uulitin ko. Sabi niya sa mababang tono pero mabigat. Kapag pinahiya mo ako, sisiguraduhin ko. Tatandaan mo. Nanlamig ang paligid at si Mang Lando yumuko na lang. Opo ma'am, pasensya na po. Pero sa loob-loob niya ay parang may kumurot kasi hindi lang tubig ang tumama kay Sofia. Pati ang pagtingin niya sa tao, mas lalo pang bumaba. Hindi pa rin natigil si Sofia kakapunas sa braso niya kahit tinapatan na siya ng towel ni Mara. Para bang hindi lang tubig ang tumama sa kanya, kundi kahihiyan. Kadiri! Sigaw niya. Halos mag-walk out na sa Harleen. Parang may alikabok yung tubig. Ang baho. Ma'am, tubig lang po yan. Mahinang sabi ni Mara. Tubig lang? Napalingon si Sofia na parang tinamaan ng ego. Hindi mo ba nakita yung dress ko? Itinaas niya ang basang laylayan pero mas lalo lang siyang nainis. Kung alam lang na Miguel na pinabayaan niyo akong ganito. Tumigil siyang bigla. Tumingin siya kay Mang Lando na nakatayo pa rin sa tabi ng gripo. Hawak ang hose, basang-basa ang kamay. At doon sumindi ang mas matinding galit. Ikaw! Sigaw ni Sofia, tinuro si Mang Lando. Ang tanda-tanda mo na palpa ka pa rin. Ma'am, pasensya na po talaga. Sabi ni Mang Lando, halatang nanginginig na sa kaba. Pero hindi iyon sapat kay Sofia. Parang may gusto siyang patunayan. Sa staff, sa sarili, sa mundo niya. Lumapit siya sa kanal na nasa gilid ng garden. Maliit lang yon pero halatang madumi. May tubig na kulay tsokolate. May dahon, may lumulutang na kung ano. Tinitigan niya yon at biglang umisi. Mara, tawag niya at malamig ang tono.
Opo, ma'am. Kumuha ka ng tubig dyan. Napakunot si Mara. Ma'am, tubig sa kanal po yan. Kumuha ka ngayon. Napalunok si Mara. Wala siyang choice. Kumuha siya ng isang lumang timba na panlinis. Tapos, dahan-dahan sinandok ang tubig sa kanal. Kumunot ang ilong niya sa amoy. Samantala, yung ibang staff nagsimulang magtipon. May mga nakasilip sa bintana. May mga nagkukunwaring busy pero halatang nakikiosyoso. Si Romy at Dindo, ang dalawang gardener ay nagbubulungan pa. Grabe, mapapahamak pa yata yung matanda. Sabi ni Dindo. Kasalanan niya naman yan eh. Sagot ni Romy. Pero halatang natatakot din. Pag si Ma'am uminit ang ulo, wala nang preno. Lumapit si Sofia kay Mang Lando, hawak at timba na inabot ni Mara. Hindi ko pwedeng basta-basta dito. Sabi niya na mababang boses pero rinig niyang lahat. Kailangan marunong kang lumugar. Ma'am, pasensya na po talaga. Ulit ni Mang Lando. Para maalala mo, dagdag ni Sofia, para hindi ka muling tatanga-tanga. At sa isang iglap, ibinuhos ni Sofia ang maruming tubig sa ulo ni Mang Lando. Tumulo ang canal water sa buhok niya, sa mukha, sa leeg. Kumapit yung dumi sa damit niya. Parang pinagsakloban siya ng kahihiyan sa harap ng lahat. Napasinghap ang mga staff. Grabe, bulong ng isang maid. Si Mara na paatras. Parang siya pa yung nadumihan sa konsensya. Si Mang Lando na natili lang na nakatayo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtulak. Hindi siya gumante. Tumulo lang ang tubig sa pisngi niya. Humalo sa pawis. At sa luha na pilit niyang nilunok. Dahan-dahan siyang yumuko. Opo, ma'am. Mahina niyang sabi. Pasensya na po. Pero sa mata niya, may sakit na hindi pang trabaho. Parang hindi lang siya binuhusan ng canal water. Parang binuhusan siya ng alaala, ng buhay na sanay masaktan, sanay apakan. At si Sofia, akala niya nanalo siya. Hindi niya alam may mga mata na nakakita at may karma na papalapit. Kakatapos lang ibuhos si Sofia ang timba ng maruming tubig sa ulo ni Mang Lando. Tumutulo pa ang canal water sa buhok at mukha ng matanda. Tahimik lang siya, nakayuko. Parang nilunok na lang lahat. Hiya, sakit at dignidad. Si Sofia naman nakataas ang baba. Parang proud. Parang may natapos na leksyon. Yan ang gusto ko. Sabi niya na malamig. Para matuto. Pero bago pa man siya makatalikod, may umalingaw-ngaw na boses mula sa likod. Itigil mo yan, Sofia. Parang binuhusan ng yelo ang buong hardin. Nanginginig ang hangin. Napalingon ang lahat. Sa entrance ng garden nakatayo si Sir Miguel. Naka-black suit kahit direk ang araw. Hawak ang car keys at nakakunot ang noo. Hindi lang galit ang nasa mukha niya. May halong gulat at pagkasuklam. Si Sofia ay napangiti pa sa una. Miguel, love, you're here. Pero hindi siya nalapitan ni Miguel. Lumakad siya papalapit. Mabigat ang hakbang. Parang bawat tapak ay may dalang bigat ng disappointment. Huminto siya sa tabi ni Mang Lando. Siya katingnan ng basang damit nito. Anong ginagawa mo? Tanong niya kay Sofia. Mababang boses, pero mas nakakatakot. Napalunok si Sofia. I was just teaching him a lesson. He ruined my dress. Hindi kumurap si Miguel. Lesson? Ulit niya. Binubuhusan mo ng tubig kanal yung matanda? Tahimik, walang sumagot. Yung mga staff halos hindi humihinga. At si Sofia, unti-unting nawala ang yabang sa mukha niya. Kasi sa mata ni Miguel ngayon, hindi siya mukhang reyna. Mukha siyang halimaw. Para bang biglang tumigil ang oras sa hardin. Si Sofia nakatayo pa rin, basang-basa ang dress niya. Pero basang-basa rin ang pride niya ngayon. Si Miguel ay nasa harap niya. Hindi sumisigaw. Pero ang tahimik niyang galit ay mas nakakatakot. Miguel, hindi mo naiintindihan. Pilit nang umiti si Sofia.
Parang kaya pa niyang ayusin sa sweet talk. Nabastos ako. Sinira niyang damit ko. Ang mahal kaya nito. Dahil nabasa yung damit mo? Putol ni Miguel. Malamig. Binuhusan mo ng tubig ka na lang tao? Natigilan si Sofia. Hardinero lang naman yan tsaka trabaho niya. Hardinero lang? Napatingin si Miguel kay Mang Lando na nakayuko pa rin. Tumutulo ang maruming tubig sa siko at leeg. Tapos ay bumalik ang tingin niya kay Sofia. Mas tumalim. Hindi tao? Tanong ni Miguel. Walang makasagot. Kahit si Mara ay tahimik. Ang mga staff na nasa malayo hindi alam kung lalapit ba o tatakbo. May iba na nakayuko na parang nahihiya. May iba na hawak ang cellphone pero hindi naglalakas loob na mag-video. Si Sofia nag-inhale. Pinipilit bumalik sa pagiging reyna. Love, please, huwag mo akong pahiyain sa harap ng mga tao. Bulong niya. Lumapit ng konti. Pwede natin pag-usapan to. Sa loob. Ngumisi si Miguel, pero hindi masaya. Pahiyain? Ulit niya. Sofia, ikaw yung nanlait. Ikaw yung namahiya. Lumapit si Miguel ng isang hakbang. Sapat para maramdaman ni Sofia na hindi ito yung Miguel na sanay niyang kontrolin. Ganito palang ugali mo kapag may kapangyarihan ka. Sabi ni Miguel na malinaw at diretso. Sakto sa pandinig ng lahat. Pag may taong mas mahina, ganyan ka. Parang sinampal si Sofia at namutla siya. Hindi ako ganyan. Mabilis siyang depensa. Nagkamali lang ako. Uminit ang ulo, ikaw naman. Hindi. Putol ulit ni Miguel. Hindi to isang pagkakamali. Choice mo to. Tumigil si Miguel. Huminga ng malalim. Parang pinipigilan ng mas malaking galit. Tapos biglang bumaling siya kay Mang Lando. Sir, sorry. Sabi niya na magalang. Hindi mo deserve to. Naglaki ang mata ng staff. Hindi nila inaasahan na yung bilyonaryo ay magsusorry sa hardinero sa harap nila. Si Mang Lando dahan-dahang tumingala. Kita sa mata niyang hiya at pagod. Pero tumangulang siya. Parang ayaw niyang maging dahilan ng gulo. Si Sofia naman halos manginig sa ines. Miguel! Sigaw niya na hindi na sweet. Ano ba yan? Kakampihan mo pa siya? Sa bahay ko mismo? Doon napatingin si Miguel sa paligid. Sa mansyon, sa garden, sa mga taong nakatayo at nakasaksi. Sa bahay mo? Ulit niya na parang pinapaintindi. Pero ganito kang umasta. Lumapit si Sofia at hinawakan ang braso ni Miguel ng mahigpit. Please, huwag mo kong iiwan. Alam mo naman na mahal kita, hindi ko sinasadya. Dahan-dahang tinanggal ni Miguel ang kamay niya. Hindi marahas pero malinaw ang mensahe. Hindi ko kaya, sabi ni Miguel na tahimik pero matatag. Hindi ko kayang mahalin ang taong kayang gumawa ng ganyan sa iba. Si Sofia ay napailing. Halatang hindi niya matanggap. Miguel, para lang sa hardinero? Para lang sa matanda? Hindi, sagot ni Miguel at tumingin siya ng diretso. Para sa kung ano ka. Tumama iyon kay Sofia na parang bato. Love, please. Ang boses niya ngayon ay nanginginig. Magbabago ako, promise. Tingnan mo. Pero si Miguel, nag-step back na. Wala na, sabi niya. Tapos na. Parang umagos ang hangin palabas sa dibdib ni Sofia. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin to ngayon. Hindi dito, hindi sa harap nila. Pero si Miguel humarap sa mga staff. Pasensya na kung nadamay kayo. Sabi niya na maayos pa rin. Pero ayoko na makita na may inaabuso dito. Tapos tinignan niya si Sofia ulit. Final. Mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Hindi habang buhay, may taong magtatakip sa'yo. At tuluyan na siyang tumalikod. Miguel! Iyak na Sofia. Habol siya. Halos madala sa basang damuhan. Please, huwag mo akong iwan. Pero hindi na lumingon si Miguel.
Yung mga staff nakatitig lang, hindi na makapaniwala. At si Sofia, bumagsak sa tuhod, umiiyak. Hindi lang dahil iniwan siya, kundi dahil ngayon niya naramdaman na kahit gaano siyang kayaman at kaarte, may mga taong hindi mabibili. Pagkalabas ni Miguel sa hardin, diretso siyang naglakad papunta sa driveway. Ngunit bago pa siya tuluyang makasakay ng kotse, narinig niya ang mahina at paos na boses sa likod. "Sir," huminto si Miguel at dahan-dahan siyang lumingon. Si Mang Lando ang tumawag. Nakatayo ito malapit sa garden gate. Basa pa rin ang damit. May mga patak ng canal water sa buhok at manggas. Wala siyang dalang galit. Wala ring reklamo. Pero kitang-kita sa mukha niya ang bigat. Parang gusto niyang magsalita. Pero hindi alam kung paano. Lumapit si Miguel. Mas mabagal na ngayon ang lakad niya. Hindi na yung galit na Miguel kanina, kundi yung Miguel na parang may na-realize sa sarili niya. "Oh," sabi niya na mahinahon. "Okay ka lang ba?" Nagkibit balikat si Mang Lando na parang sanay nang masaktan. "Okay lang po. Pasensya na po sa istorbo, sir. Hindi mo kasalanan." Agad na sagot ni Miguel. Tumahimik si Mang Lando. Tumingin siya sa lupa at parang nagpipigil na huwag manghina. Pero kumawala rin ng isang maikling buntong hininga. "Ako po," sabi niya sabay lunok. "Salamat po sa ginawa niyo po kanina. Wala kasing gumagawa nun para sa akin." Daramdaman ni Miguel yung bigat. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kurot sa dibdib niya habang tinitingnan yung matanda. Ang daming tanong sa isip niya. Bakit ganong kalungkot ang mga mata nito? Bakit parang may sugat na matagal nang tinago? "Anong plano mo ngayon?" "Babalik po ako sa quarters," sagot ni Mang Lando. "Magpapalit tapos kung papayagan nila ako magtrabaho, tuloy lang po ako." Napakunot noo si Miguel. "Papayagan pa nila?" Ngumiti si Mang Lando pero yung ngiti niya ay halatang pilit. "Sa mga katulad ko po, sir, madali na lang pong palitan." Hindi napigilan ni Miguel na napapumura siya sa hangin. Nanlaki ang mata ni Mang Lando. "Ay, sorry po, sir. Hindi ikaw," sabi ni Miguel. "Yung sistema, yung ugali nila." Napahawak si Miguel sa bewang niya. Umikot ang tingin sa paligid. Parang nag-iisip. Parang may biglang desisyon. Tapos ay tumingin siya kay Mang Lando. Diretso. "Sumama ka sa akin." "Ha?" Gulat ni Mang Lando. "Sa bahay ko." Ulit ni Miguel. "Doon ka magtrabaho." Nanigas si Mang Lando. Sir, hindi po pwede. Baka mapahamak pa po kayo. Ako lang naman po. Akong bahala." Putol ni Miguel. "Safe ka doon." Tumango si Mang Lando pero halatang hindi agad makapaniwala. "Sir Miguel, hindi ko po alam kung anong nagawa ko para pagmalasakitan niyo ako." "Wala," sagot ni Miguel. "Wala kang kailangang gawin. Tao ka, yun lang." Parang nabasag ang matigas na pader sa loob ng matanda. Lumambot ang mata niya. Hindi man siya umiyak, pero parang basa ang tingin niya. "Salamat po," mahina niyang sabi. Tumango si Miguel, tapos ay binuksan niya ang pinto ng kotse. "Sakay, huwag ka nang bumalik doon." Habang papunta sila sa kotse, sumulpot si Mara. Takot na takot ang itsura. Halatang hinabol sila. "Sir Miguel!" sigaw ni Mara. "Sandali po." Huminto si Miguel at tinignan siya. "Ano yan? Ano pong gagawin kay Mang Lando?" tanong ni Mara na nanginginig. "Ma'am Sofia is... ex ko na siya." Malamig na sagot ni Miguel. Natameme si Mara. "Kung ano mang sabihin niya." Dagdag pa ni Miguel. "Huwag mo nang sundin. Mag-resign ka kung gusto mo. Pero kung mananatili ka, siguraduhin mong hindi ka magiging katulad niya." Parang sinampal ng realidad si Mara. "Opo, sir." Tapos tumakbo siya pabalik. Si Mang Lando ay nakatayo naman sa tabi ng kotse. Parang natatakot pa rin pumasok.
Parang pakiramdam niya, hindi siya bagay sa ganitong sasakyan. Sakay lang, sabi ni Miguel. Hindi ka naman magnanakaw. Dahan-dahang sumakay si Mang Lando. Maingat ang kilos. Parang baka masira niya ang leather seat. Pagpasok ni Miguel, pinaandar niya ang kotse. Habang umaalis sila, tanaw sa side mirror yung mansyon ni Sofia. Malaki, maganda, pero ngayon ay parang malamig at madilim. Tahimik ang biyahe sa una, hanggang sa si Miguel mismo ang unang nagsalita. Ano nangyari sa'yo kanina? Hindi tama, sabi niya habang nakatingin sa daan. Opo, sagot ni Mang Lando na mahina. Bakit hindi ka lumaban? Tanong ni Miguel. Ni kahit magsalita man lang, kahit sagutin mo. Tumawa si Mang Lando ng konti, pero hindi masaya. Sir, matagal na po akong natutong manahimik kasi kung lalaban man ako, mas lalang sasakit. Napaikli ang hininga ni Miguel. Pero hindi dapat ganon. Ganon po talaga, sagot ng matanda. Pero salamat po at may katulad ninyong hindi bulag. Umikot ang kotse papunta sa private road na papasok sa mas malaking property. At nang lumitaw ang gate ng bahay ni Miguel, nanlaki ang mata ni Mang Lando. Mas malaki to kaysa sa mansyon ni Sofia. Mas tahimik, mas classy, parang hindi sumisigaw ng yaman, pero ramdam mo. Pagbukas ng gate, bumungad ang malawak na garden. May fountain din pero maayos, malinis, at puno ng buhay. May maliit na puno ng mangga, bougainvillea, at mga halamang may bulaklak. Parang hindi to yung hardin na pang display lang. Ito yung hardin na may puso. Sir, bulong ni Mang Lando. Dito po kayo nakatira? Yup, sagot ni Miguel. Welcome. Huminto ang kotse sa tapat ng main door. May dalawang staff agad na lumapit. Nagulat. Sir Miguel? Sabi ng head butler. Akala po namin bukas pang balik ninyo. May kasama ako, sagot ni Miguel. Si Mang Lando. Siya na ang bagong gardener dito. Nagkatinginan ng mga staff, pero bago pa magsimula ang kahit na anong bulungan, tumingin si Miguel sa kanila. Yung tingin na hindi mo pwedeng suwayin. Respeto, sabi niya. Kung paano niyo ako ginagalang, ganon din siya. Gets? Opo, sir. Sabay-sabay. Napatayo si Mang Lando ng diretso ang likod. Para ngayon ulit lang naramdaman na may halaga siya. Habang naglalakad sila papasok, biglang nagtanong si Miguel. May matutuluyan ka pa ba? Opo, sir. Sagot ni Mang Lando. Kahit saan lang po. Hindi. Sabi naman ni Miguel. May guest house dito sa likod, dun ka na muna. Malinis at may sariling banyo. Nanlaki ulit ang mata ni Mang Lando. Sir, sobra naman po. Ngumiti ng konti si Miguel. Hindi, Mang Lando, tama lang. At doon sa araw na akala ni Mang Lando ay katapusan na ng lahat, nagsimula ang isang bagong mundo. Hindi na siya yung hardinero na pwedeng apakan. Dito, sa bahay ni Miguel, may dignidad siyang babalikan. At para kay Miguel, hindi niya pa alam kung bakit pero parang pagdating ng matanda sa buhay niya ay hindi lamang basta trabaho. Parang may dahilan. Ilang araw na ang lumipas mula nang lumipat si Mang Lando sa bahay ni Miguel. Hindi pa rin siya sanay. Sa bawat pagbangon niya sa umaga, parang nananaginip siya na may sariling kwarto siya. May malinis na kumot, may mainit na tubig sa banyo. Minsan nga nagugulat pa siya kapag nakikita niyang may pagkain sa mesa na hindi tira-tira. Pero isang bagay ang hindi nagbago, ang sipag niya. Maaga pa lang nasa hardin na siya. Maingat niyang inayos ang mga halaman. Tinatanggal ang tuyong sanga at nililinis ang paligid na para bang may sariling puso ang lugar at ayaw niyang masaktan. Napansin niyo ni Miguel at sa totoo lang, hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero gusto niya yung presensya ni Mang Lando. Tahimik lang, walang drama, walang pabida. Parang may kakaibang peace.
Isang hapon, habang galing sa meeting si Miguel, dumaan siya sa garage. Doon niya narinig ang tunog ng bakal na kumakaskas. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Mang Lando na nakayuko sa lumang workbench. May hawak na tools, may nakahilerang tornilyo at mga pyesa. Sa gilid ay nakabukas ang old radio. Tumutugtog yung lumang kanta ni Freddie Aguilar. Napangiti si Miguel. Ikaw pala yan. Nagulat naman si Mang Lando. Ay sir, pasensya na po. Akala ko walang tao. Anong ginagawa mo? Tanong ni Miguel na lumapit. Yung lawnmower po kasi sir, parang hirap umandar. Sinilip ko lang. Baka kasi may bara sa fuel line. Napataas ang kilay ni Miguel. Marunong ka niyan? Opo, sagot ni Mang Lando at nahihiya. Dati po ako rin po nag-aayos ng mga makina. Wala kasing pambili ng bago. Tinitigan ni Miguel ang lawnmower. Halos sira na nga kung tutuusin. Pero ang pagkakadisassemble ni Mang Lando, malinis, maayos, halatang sanay. Biglang natawa si Miguel. Alam mo, ikaw lang ang pangalawang taong nakita akong kayang magkumpuni niya ng ganon. Sino po yung una? Tanong ni Mang Lando. Ako, sagot ni Miguel, tsaka dumugot ng glove sa drawer. Tulungan na kita. Nanlaki ang mata ni Mang Lando. Ay sir, hindi na po kailangan. Kailangan, sagot ni Miguel, kasi gusto ko rin. At doon na nagsimula ang kakaibang eksena sa mansyon. Isang bilyonaryo at isang hardinero. Pareho nakaupo sa malamig na sahig ng garahe. Parehong may langis sa kamay. Parehong seryoso sa lawnmower na parang buhay ng bansa ang nakataya. Habang inaayos sila, napansin ni Miguel na pareho sila ng style. Hindi nagmamadali pero siguradong tama. Ganito ang gawin mo, sabi ni Miguel habang tinuturo ang maliit na hose. Kapag may hangin yan, ayaw umandar. Opo, sagot ni Mang Lando. Ganyan nga rin pong ginagawa ko dati. Teka, natigil si Miguel at tinitigan siya. Paano mo natutunan to? Sa buhay ko po, sir. Kailangan pong matuto. Kapag wala kang tao, ikaw gagawa lahat. Hindi na nagtanong pa si Miguel. May bigat ang sagot. Pero hindi ito yung bigat na nakaka-depress. Yung bigat na parang galing sa tanong na malayo nang narating sa hirap. Maya-maya, umandar na ulit ang lawnmower. Nice, sabi ni Miguel na proud. Ayos. Ayos na po, sabi ni Mang Lando. Masaya kahit simple lang. Sabay silang tumayo. Parehong puno ng grasa ang kamay. Pati pisngi ni Miguel may itim na mark. Sir, sabay tawa ni Mang Lando. May dumi po kayo dito. Inabot niya ang lumang basahan. Tapos ay dahan-dahang pinunasan ng pisngi ni Miguel. Parang ama na naglilinis sa anak. Nanlaki sandali ang mata ni Miguel. Hindi dahil bastos, kundi dahil parang ang natural ng gesture. Parang matagal na nilang ginagawa yon. Si Mang Lando rin biglang natigilan. Parang natauhan. Umurong siya agad. Pasensya na po sir, nasanay lang po. Ngumiti naman si Miguel. Okay lang. Tahimik na sandali. Hanggang sa lumakas ulit ang tugtog sa radyo. Lumang love song. Yung tipong luma na pero masakit pa rin. Napangiti si Miguel. Mahilig ka pala sa old music? Opo, sagot ni Mang Lando. Mas may laman po kasi, hindi puro pa cool. Same, sagot ni Miguel. Favorite ko to. Lagi ko tong pinapatugtog. Naputol siya at napaisip. Actually, hindi ko alam kung bakit parang childhood memory ko to. Kahit di ko maalala sinong nagpapatugtog dati. Nanlambot ang mukha ni Mang Lando, pero pilit niyang tinago. Baka po may nagpapatugtog sa inyo nang bata kayo? Maingat niyang sagot. Maybe, tumango si Miguel. Pagkatapos noon dumaan si head butler at sinabi, Sir Miguel, dinner is ready na po. Anong ulam? Tanong ni Miguel. Paksiw na bangus po. Sagot ng butler. Napalingon agad si Mang Lando. Paksiw po? Tumawa si Miguel. Favorite mo? Ako po. Mabilis na sagot ni Mang Lando. Biglang naging parang batang masaya. Favorite na favorite ko po yan. Napangiti si Miguel. Ako rin.
Nagkatinginan sila at parehong nagulat. Grabe, ang dami nating pareho ah. Oo nga po, sagot ni Lando tapos ay napayuko. Parang may naaalala. Pagkatapos ng dinner, bumalik ulit sila sa sandali sa terrace. Tahimik ang gabi. Malamig ang hangin. Umiilaw ang garden lights at may distant sound ng kuliglig. Biglang nagsalita si Mang Lando, parang nadala sa sarili niyang damdamin. Kung buhay lang ang anak ko, mahina niyang sabi. Kaedad mo siguro siya. Napatigal si Miguel. Ano? May anak ka? Nanigas si Mang Lando at parang sinuntok ng tanong. Saglit siyang hindi makasagot. Opo, meron. Nasan siya? Bakit hindi mo kasama? Huminga si Mang Lando. Ang dibdib niya ay parang mabigat. At sa puntong yon, pwede na sana niyang sabihin ng totoo pero hindi niya kaya. Nahihiya siya, masakit, at takot siya. Kaya ngumiti na lang siya. Yung ngiting masakit. Wala na po, sagot niya. Matagal na. Nanlamig ang mata ni Miguel. Sorry, hindi ko alam. Opo, okay lang. Mahinang sagot ni Mang Lando. Pero si Miguel hindi na nakabalik sa dating mood. Kasi sa boses ni Mang Lando, hindi siya kumbinsido. At sa loob ng utak niya may isang tanong na biglang naglalaro. Bakit parang may kinikim-kim siya? At ang mas nakakagulo pa, bakit parang masyado siyang familiar? Gabi na sa mansyon ni Miguel. Tahimik ang buong paligid. Iyang klase ng katahimikan na maririnig mo yung hangin na dumadaan sa mga puno. Sa garden, naka-on pa rin ang ilaw na dilaw. Parang maliliit na bituin sa lupa. Sa loob ng bahay, karamihan sa staff tapos na sa shift. Ang ilan natutulog na sa quarters. Si Miguel galing sa mahabang call sa laptop. Napasandal siya sa upuan sa study room at napapikit sandali. Pagmulat niya, tinignan niya ang oras. 11:47 p.m. Ang late na pala. Bulong niya. Tumayo siya para magtimpla sana ng tubig. Habang naglalakad sa hallway, napansin niyang may ilaw sa labas. Yung galing sa maliit na guest house sa likod, kung saan nakatira si Mang Lando. Dapat ay patay na yon. Saglit siyang huminto. Hindi siya usually nangingialam pero, ewan, may kakaiba siyang nararamdaman nitong mga nakaraang araw. Parang may gusto siyang maintindihan tungkol kay Mang Lando. Baka hindi makatulog, naisip niya. Dahan-dahan siyang lumabas sa balcony. Doon sa side na tanaw ang guest house. At doon niya nakita si Mang Lando nakaupo sa maliit na hagdan sa labas ng guest house. Naka-undershirt lang at lumang shorts. Wala siyang sapatos, nakayuko at parang nakikipag-usap sa sarili. Pero ang pinaka nakakabigla, umiiyak siya. Hindi yung iyak na maingay, walang hikbi, walang drama. Kundi yung iyak na tahimik, pero ramdam mong mabigat. Yung luha niya diretso lang na tumutulo sa pisngi. Parang ayaw niyang pigilan pero ayaw din niyang ipakita sa mundo. Si Miguel parang biglang nanigas. Nang makita pa niya yung hawak ni Mang Lando, isang lumang laruan. Mukha yung maliit na toy car na gawa sa bakal. Gas-gas na, may kalawang pa sa gilid. Pero halatang ingat na ingat sa paghawak si Mang Lando na parang kayamanan. At sa kabilang kamay niya ay isang punet na larawan. Hindi masyadong kita mula sa balcony, pero halata sa itsura ng papel na luma na. Yung tipong matagal nang itinago sa bulsa o sa kahon. May bahagi pa ngang natanggal. Kaya yung mukha sa picture hindi buo. Pero may nakikita si Miguel na shape. Parang may batang nasa larawan. At isang babae rin. Hindi siya sure. Basta, parang may pamilya. Bumaba si Miguel sa stairs. Hindi na nagdalawang isip. Lumabas siya ng main door at naglakad papunta sa guest house. Hindi siya nagmadali. Ayaw niyang magmukhang naninindak. Paglapit niya, narinig niya ang boses ni Mang Lando. Mahina, parang bulong. Pasensya na, sabi ng matanda. Pasensya na talaga. Humigpit ang dibdib ni Miguel. Kanino ka humingi ng sorry? Tanong niya sa sarili. Paglapit niya sa huling hakbang bago ang guest house, kumalabog ang sapatos niya sa bato.
Bigla namang napatingala si Mang Lando at parang nahuli. Nakita ni Miguel kung paanong nagbago agad ang mukha niya. Mula sa lungkot, naging gulat. Tapos, naging takot. Sir Miguel, mabilis siyang sabi. At agad-agad niyang tinago ang toy car at punit na larawan. Parang may kasalanan. Sinuksok niya sa ilalim ng upuan. Tsaka pinunasan ng muka. Pasensya na po, sir. Sabi niya at pilit na tumayo. Nagising ko po ba kayo? Hindi. Sagot ni Miguel na mahinahon. Nakita ko lang na bukas pang ilaw mo. Ay, opo. Hindi po ako makatulog eh. Lumapit si Miguel at tumigil sa tapat niya. Okay ka lang ba? Opo, sir. Mabilis na sagot ni Mang Lando, pero halata namang hindi. Tumingin si Miguel sa ilalim ng upuan, doon sa pinagtaguan. Hindi niya sinabi agad pero hindi niya mapigilan. May nakita akong hawak mo kanina, sabi niya. Nanigas naman si Mang Lando, wala siyang sinagot. Nakita ako ang laruan? At picture? Dagdag pa ni Miguel. Huminga si Mang Lando ng malalim, parang nauupos ang lakas niya. Bulong niya. Tapos ngumiti ng pilit. Wala lang po yun, sir. Luma lang po. Alaala. Kanino? Tanong ni Miguel ng diretsyo. Tahimik ulit. Ang tagal. Hanggang sa dahan-dahan na upo ulit si Mang Lando. Parang biglang tumanda lalo. Nakatitig lang siya sa lupa at parang kinakausap yung damo. Sa akin po. Sagot niya sa wakas. Dati, may anak ka ba talaga? Napapikit si Mang Lando. Naramdaman ni Miguel ang bigat ng tanong. Pero hindi niya na mabawi. Lumabas na. Si Mang Lando naman ay umiling at hindi agad sumagot. Parang hinahanap ang tamang salita. Opo, mahina niyang sabi. May anak po ako. Bumigat ang hangin. Nasa na siya? Tanong ni Miguel. Dahan-dahan na ngayon. Bakit mag-isa ka? Kumuyom ang kamay ni Mang Lando at napalunok siya. At parang may humiwa sa puso niya. Hindi ko po alam, sagot niya. Napatigil si Miguel. Hindi mo alam? Umiling si Mang Lando. Tumingala siya at doon nakita ni Miguel ulit ang mata niya. Yung mata na may hinanakit na panghabang buhay. Matagal na po, sabi niya. Hindi ko alam kung buhay pa. Kung okay ba siya. Kung galit ba siya sa akin. Napasandal si Miguel sa poste sa gilid ng pintuan. Bakit? Tanong niya. Pero bago pa sumagot si Mang Lando, may dumaan na staff sa malayo. Mukhang night guard. Sumilip saglit, tapos ay umalis. At parang nagising si Mang Lando sa sarili niyang salita. Parang biglang natakot. Mabilis niyang pinunasan ulit ang mga mata niya. Tapos ay tumayo. Ay, sir, sabi niya na nagmamadali bigla. Pasensya na po. Matulog na po kayo. Maaga pa po kayo bukas. Pero si Miguel hindi gumalaw. Mang Lando, tawag niya. Huminto ang matanda at nakatalikod. Hindi mo kailangang magtago. Sabi ni Miguel, safe ka dito sa bahay ko. Saglit na hindi kumibo si Mang Lando. Tapos ay tumango siya, pero hindi siya lumingon. Salamat po, sir. Sabi niya. Pero may mga bagay po talagang mas mabuting hindi nalang binubuksan. At pumasok siya sa guest house. Dahan-dahan isinara ang pinto. Naiwan si Miguel sa labas. Nakatingin sa saradong pinto. Hindi niya alam bakit. Pero parang may biglang bigat sa dibdib niya. Kasi sa gabing yon, mas naging malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi lamang simpleng hardinero si Mang Lando. May pinanggalingan siya. May pamilyang nawala. At may lihim na mas malalim pa sa kanal na pinambuhos sa kanya. At si Miguel, unti-unti nang napapalapit sa katotohanan. Umaga sa mansyon ni Miguel. Tahimik ang bahay, maayos ang lahat. Si Miguel ay nakaupo sa dining area. Nagbabasa ng emails. Sa tablet habang umiinom ng kape, sa labas ng bintana, kita ang hardin. At si Mang Lando gaya ng lagi, abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Simple lamang ang eksena, payapa, hanggang sa, Sir, may bisita po. Sabi ng butler na halatang nag-aalangan. Hindi naman agad tumingin si Miguel. Sino?
Saglit na tahimik ang butler bago sumagot. Si Ma'am Sofia po? Napahinto si Miguel. Dahan-dahan siyang tumingin at parang hindi naniniwala. Hindi ko siya inaasahan. Malamig niyang sagot. Pero sir, bulong ng butler. Nasa gate na po at marami siyang dala. Napabuntong hininga si Miguel. Papuntahin mo sa receiving room pero sabihin mo 5 minuto lang. Opo sir. Pagpasok ni Sofia sa loob ng mansyon, ibang-iba ang aura niya. Hindi na siya yung galit, na palasigaw, palautos. Ngayon, naka-simple dress siya na kulay pastel. May hawak siyang bouquet ng puting rosas. May kasunod pang 2 staff niya na may bitbit na paper bags. Halatang mamahaling gamit. Nag-smile siya para nakita si Miguel. Miguel? Mahina niyang sabi na parang nasaktang babae. Thank you for seeing me. Si Miguel ay nakatayo lang at walang ngiti. Anong kailangan mo, Sofia? Kumunot ang noo ni Sofia, pero mabilis niyang inayos ang muka. Lumapit siya at inabot ang bouquet. I'm sorry. I'm really sorry. Nagkamali ako. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Alam mo naman, minsan pag stressed. Tumingin si Miguel sa bouquet, pero hindi niya yung kinuha. Stressed? Ulit niya. So kapag stressed ka, binubuhusan mo ng tubig ka na lang mga tao? Parang nasampal si Sofia sa tanong. Nanlaki ang mata niya pero ngumiti ulit. Hindi ko na uulitin. Pangako niya. Please, I'm changing. Dahan-dahan niyang binaba ang bouquet sa mesa. Tapos naglabas siya ng isang maliit na kahon. Gift. For you. Alam kong ayaw mo sa drama so I'm here to fix things. Tinitigan siya ni Miguel. Halatang hindi kumbinsido. Sofia, hindi bagay sa'yo yung pa-innocent. Namilog ang mata ni Sofia. Kunwari, nasaktan. Miguel, mahal kita. Sabi niya at nanginginig ang boses. At hindi ko kaya mawala ka. Tahimik si Miguel. At doon na pumasok ang tunay na intensyon. Tumingin si Sofia sa bintana, kung saan kita si Mang Lando sa hardin. Nakunwaring concerned siya. By the way, biglang sabi niya na parang casual, yung hardinero mo? Napatingin si Miguel. Anong meron? Wala. Mabilis sa sagot ni Sofia. Pero alam mo may ibig sabihin. Naisip ko lang. Bigla siyang lumitaw sa buhay mo. Tapos ngayon parang sobrang protective ka sa kanya. So? Nakakunot ang noong sagot ni Miguel. Lumapit si Sofia at mas naging malambing ang tono. Miguel, I'm just worried, you know? Baka ginagamit ka niya. Napasinghap si Miguel. Excuse me? Baka nangaagaw siya ng atensyon mo. Bulong ni Sofia na kunwari pabulong pero sinasadya. Alam mo naman ng mga tao ngayon, may ibang agenda. Tumalim ang tingin ni Miguel sa kanya. Hindi mo pa rin tinatantanan. Nagtaas ng kilay si Sofia at kunwari inosente. Huh? I'm just looking out for you. Pero sa loob-loob niya ay nanggagalaiti siya. Kasi sa totoo lang, hindi siya sanay na may tao sa buhay ni Miguel na mas pinapakinggan. At lalo na kung matandang hardinero lang. Humakbang palapit si Miguel, mababa ang boses pero may bigat. Sofia, kung gusto mong bumalik sa buhay ko, huwag mong siraan yung taong wala namang ginagawa sa'yo. Nagpanggap si Sofia na umiiyak. I'm not. Tama na. Putol ni Miguel. Umalis ka. Napatigal si Sofia. Parang hindi siya makapaniwala. Miguel, sabi niya na nanginginig. After everything, hindi mo malang ba ako bibigyan ng chance? Tumingin si Miguel sa kanya, diretso. Chance? Ulit niya. Binibigyan kita ng chance ngayon na umalis na ng may natitirang dignidad. Tahimik si Sofia. Nanginginig na sa galit at hiya. Kinuha niya ang bag niya at pilit pa rin ngumiti. Okay, I'll go. Pero mag-iingat ka. Bulong niya. Lumabas siya ng mansyon na hindi na lumingon. Pero habang naglalakad palabas, tumingin siya sa hardin kay Mang Lando. At sa mata ni Sofia, wala ng luha. Puro galit. Oops! May break muna.
Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Sonia Forbes from Lucena City, Jocelyn Tansinco from General Trias Cavite, at Gerardo Moreno from San Fernando, La Union. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi pa tapos. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng pag-alis ni Sofia, bumalik ang katahimikan sa mansyon. Pero hindi nagtagal. Kinabukasan maagang-maaga pa lang nagkakagulo na ang staff sa loob. Bilisan ninyo! Linisin yung chandelier. Pakicheck yung flowers sa foyer. Dapat fresh. Yung red carpet, nasa na? Si Miguel ay nasa sala. Hawak ang phone. Nakasimangot habang may kausap. Halata sa tono niya na hindi siya masaya. Oo ma, sabi niya na maingat. Alam ko, darating ka. Saglit na tumahimik siya. Tapos ay napabuntong hininga. Oo nga, andito na lahat. Okay na. Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa mga staff na nagmamadaling kumilos na parang may bagyo. Relax, sabi niya. Hindi naman presidente ang darating. Napatingin ang butler sa kanya. Takot na takot. Sir, iba po kasi si Doña Celeste. Natawa si Miguel pero hindi totoong tawa. Exactly. Si Doña Celeste ang ina ni Miguel. Kilala sa pagiging sosyal, matalim ang dila, at sobrang controlling. Yung klase ng babae na kapag napansin niyang may isang alikabok sa sahig, kaya niyang ipatanggal, pati ang buong carpet. Minsan pa nga, kahit si Miguel na anak niya, tinatawag niyang disappointment kapag hindi niya nasusunod. Kaya kahit bilyonaryo si Miguel, iba pa rin ang takot ng mga tao sa nanay niya. At sa totoo lang, pati siya. Lumabas si Miguel sa terrace para huminga. Doon niya nakita si Mang Lando, nasa gilid ng garden. Nagpuputol ng tuyong sanga. Mang Lando? Tawag ni Miguel. Napatingin ng matanda. Opo, sir. May bisita tayo, sabi ni Miguel. Nanay ko. Napahinto si Mang Lando. Nanay niyo po? Tanong niya pero biglang naging iba ang timpla ng boses. Parang kinabahan. Oo, sagot ni Miguel. Dito siya magsistay ng ilang araw. Si Mang Lando hindi makatingin sa mata ni Miguel. Bigla niyang hinawakan ng gunting ng mas mahigpit. Okay lang po, sabi niya. Pero halatang hindi okay. Napakunot-noo si Miguel. Bakit parang kinakabahan ka? Ha? Mabilis sa sagot ni Mang Lando. Hindi po sir, normal lang po. Pero kitang-kita kay Miguel ang pawis sa sentido ng matanda kahit hindi naman mainit. Ang kamay niyang nanginginig ng konti. Yung biglang pag-iwas ng tingin. Parang may naaalala. Parang may sugat na nabuksan. May problema ba? Tanong ni Miguel lang dahan-dahan. Tumango si Mang Lando, pero parang napilitan. Wala po. Baka lang po. Mahigpit si Donya. Si Miguel ay ngumiti ng konti. Mahigpit is understatement. Nagbiro siya para gumaan. Pero hindi tumawa si Mang Lando. Sa halip ay napaupo ito sa maliit na bench sa garden. Hawak ang gunting sa kamay na parang hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Sir, biglang sabi ni Mang Lando na mahina. Pag dumating po si Donya, baka mas mabuti pong hindi na lang ako magpakita. Napatigil si Miguel. Bakit naman? Hindi agad sumagot si Mang Lando. Pero sa mata niya may takot na hindi ordinaryo. Hindi yung takot sa boss. Yung takot sa isang tao na may ginawa sa'yo noon. Basta po, sagot niya sa wakas. Ayoko pong makasira ng araw ninyo. Tumayo si Miguel at lumapit. Mang Lando, sa bahay ko to.
Walang magpapahiya sa'yo dito. Tumingin si Mang Lando kay Miguel at parang gustong magsalita. Pero pinigilan niya. Opo, sabi niya at pilit ng ngiti. Salamat po. Mula sa malayo, narinig nila ang tunog ng paparating na convoy sa gate. Mga sasakyan na sunod-sunod. May mga guard na nagbubukas ng pinto. Dahan-dahan tumayo si Mang Lando. At sa unang beses mula nang dumating siya sa mansyon ni Miguel, siya ang unang umatras. Parang gusto niyang magtago bago pa man dumating ang isang babaeng hindi niya kayang harapin. At si Miguel napatingin sa driveway. Dahil alam niyang sa pagdating ng kanyang nanay, may malaking gulong magaganap. At hindi niya alam kung sino ang unang masisira. Ang bahay ba niya o ang lihim na matagal nang nakabaon? Bumukas ang gate ng mansyon na parang may papasok na reyna. Sunod-sunod ang mga sasakyan. 2 SUV, isang luxury van. At isang van na halatang para sa gamit. May mga bodyguard. Bumaba muna bago sila buksan ang pintuan ng pinakaunang kotse. At doon ay bumaba si Doña Celeste. Elegant, matangkad, naka-cream na blazer at pearl earrings. May sunglasses kahit nasa lilim. Ang buhok niya ay nakaayos na parang hindi pwedeng magkalamat kahit hangin lang dumaan. Sa aura pa lang niya, ramdam mo na agad. Siya ang tipo ng babae na kapag may pumasok sa kwarto, siya ang unang mapapansin. Hindi siya ngumiti sa staff. Tumigil lang siya tumingin sa paligid ng bahay ni Miguel na parang ini-inspect ang isang property na bibilhan niya. Ang tagal niyo, sabi niya sa butler habang inaabot ang kamay para alalayan pababa sa huling hakbang. I told you to be ready. Opo, Doña, sagot ng butler. Halos yumuko. Lumabas si Miguel mula sa main door. Kahit siya, napahigpit ang panga. Pero pinilit pa rin ngumiti. Yung polite smile na ginagawa lang kapag kailangan. Ma, bati niya. Welcome. Miguel, sabi ni Doña Celeste. You look thinner. Napakamot si Miguel sa batok. Busy sa work? Busy? Or busy sa maling tao? Napahinto si Miguel pero hindi siya nakipag-away. Alam niyang ganyan talaga ang nanay niya. Laging may comment, laging may puna. Sa likod ng terrace nakasilip si Mang Lando. Sinunod niya ang sinabi sa sarili niya. Huwag magpakita. Pero hindi rin siya mapakali. Parang may kaba na lumalaki sa dibdib niya habang nakikita yung babaeng parating. Kahit hindi pa malinaw ang muka, may biglang lamig sa batok niya. Parang may multo. Ma, tara sa loob, sabi ni Miguel. Nag-prepare ako ng lunch. Tumango si Doña Celeste. Tapos naglakad papasok na parang nagmamay-ari. Pagpasok sa foyer, napatingin siya sa malaking family portrait sa wall. Yung picture nila ni Miguel noon. Tinapik niya ng konti ang frame. Mahal pa rin tong frame? Comment niya na parang yon ang pinaka-importante. Napangiti na lamang si Miguel. Special yan. Habang naglalakad sila papunta sa living room, napansin ni Doña Celeste ang mga halaman sa loob. Fresh orchids, lilies, tulips. At least may taste yung florist. Hindi pa siya tapos mag-comment nang biglang may dumaan sa gilid. Isang staff na may dalang tray ng tubig, pero muntik na matapilok. Ay! Napasigaw yung staff. Mabilis si Mang Lando. Lumitaw siya sa gilid at sinalo ang tray bago matumba. Naku iha, ingat! Sabi ni Mang Lando na mahinahon. At sa eksenang yon, nagkaharap sila. Si Mang Lando tumingala. Si Doña Celeste napatingin sa kanya. Sa isang segundo, walang tunog. Parang nawala ng hangin ang buong foyer. At sa mukha ni Doña Celeste, nawala ang pagiging reyna. Nanlaki ang mata niya, namutla ang balat niya. Parang may biglang sumaksak sa sikmura niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Si Mang Lando naman para ring natamaan ng kidlat. Ang hawak ng tray ay nanginginig, pero hindi siya bumitaw. Sa utak niya, parang may bumalik na alaala. Isang babae na nakabestida, nakasakay sa jeep na paalis, habang siya ay nakatayo lamang sa putikan. Isang sulat, isang pangako, isang babalik ako.
na hindi na bumalik. At yung mata ni Doña Celeste ngayon, parehong-pareho ng mata noong babaeng iniwan siya. Narinig ni Miguel ang katahimikan. "Ma," tawag niya na nagtataka. "Okay ka lang?" Biglang kumurap si Doña Celeste. Parang biglang bumalik ang mundo. Sabi niya na mabilis na inayos ang posture. Itinaas niya ulit ang baba. Parang pinipilit ibalik ang kontrol. "Yes, I'm fine." Pero ang boses niya hindi normal. May takot. May galit. At higit sa lahat, may panic. Si Mang Lando nakayuko. Ramdam niyang nanginginig ang tuhod niya. Gusto niyang maglaho. Pero huli na. Tinitigan siya ni Doña Celeste na matagal. Parang gusto niyang patayin sa tingin pa lang. At saka sa sobrang bilis na parang nagkamali lang siya, napabulong siya. "Ikaw?" Muntik na siyang mapamura. "Lando?" Pero bago pa marinig ni Miguel ang malinaw, umubo siya agad at tinakpan ng bibig na parang nabilaukan lang. Who is that?" Si Miguel ay ngumiti, unaware. Si Mang Lando, siya yung gardener dito. Actually, siya rin yung tumulong sa maintenance. Magaling siya. "Gardener?" Ulat ni Doña Celeste. Pero ang mata niya hindi umaalis kay Mang Lando. Parang gusto niyang himayin ang katauhan nito. "Yes," sagot ni Miguel. Si Doña Celeste naman ay ngumiti pero hindi umabot sa mata. "Interesting," sabi niya. "Hindi mo sinabi na kumuha ka pala ng matanda?" Bahagyang nairita si Miguel. "Ma, hindi naman issue ang edad. Magaling siya." Tumango si Doña Celeste. "Of course, whatever you say." Pero habang nagsasalita siya, halatang may iniisip. At habang nakatingin siya kay Mang Lando, parang may nabubuong plano sa loob ng ulo niya. Si Mang Lando hindi na nakatiis. Yumuko siya at dahan-dahang umatras. "Pasensya na po," sabi niya. "May kailangan lang po akong ayusin sa likod." Hindi na siya hinabol pa ni Miguel. Akala niya normal. Pero si Doña Celeste, sinundan niya ng tingin ng matanda hanggang mawala sa hallway. At nang tuluyan nang mawala si Mang Lando sa paningin, biglang humigpit ang kamao ni Doña Celeste. Nagdilim ang mukha niya. Parang bumalik ang nakaraan. Probinsya, pag-ibig, pangarap, kahirapan. Isang lalaking sobrang mahal siya, pero wala raw maibigay na future. At siya, pinili ang mas mataas, mas mayaman, mas ligtas. Iniwan niya ang lalaking iyon, nang hindi lumilingon. Ngayon, nandito siya ulit, sa bahay mismo ng anak niya. At sa loob-loob ni Doña Celeste, isang bagay lamang ang malinaw. Hindi pwedeng malaman ni Miguel. Dahil kapag nalaman ng anak niya kung sino si Mang Lando, may mga lihim na babagsak na parang domino. At siya, ang unang madudurog. Pagkatapos ng dinner, napansin ni Miguel na tahimik ang nanay niya. Hindi yung tahimik na relaxed, kundi yung tahimik na may iniisip na masama. Yung tipong kahit ngumiti, parang may nakaipon na bagyo sa loob. "Ma, gusto mo ba ng tea?" Tanong ni Miguel sa living room. "Later," sagot ni Celeste. Mabilis at hindi tumitingin. "May kailangan na akong ayusin." Tumango si Miguel. "Okay." At umakyat siya sa study room para magtrabaho ulit. Pagkaakyat ni Miguel, tsaka kumilos si Celeste. Lumabas siya sa hallway na parang may target. Diretso ang lakad, walang paligoy-ligoy. Parang kabisado ang bahay. Pero ang hinahanap niya hindi gamit, kundi tao. Pagdating niya sa likod ng mansyon sa may garden shed, nakita niya si Mang Lando. Nakaupo ito sa maliit na bangko, hawak ang walis. Pero hindi nagwawalis. Nakatingin lang sa lupa. Parang may bumibigat sa dibdib niya simula nung nakita niya si Celeste kanina. At bago pa siya makatayo, "Lando," naniga si Mang Lando. Hindi na bago ang boses na yon. Matagal niya nang naririnig sa alaala niya. Minsan malambing, minsan malamig. Minsan punong-puno ng pangarap. Ngayon, puro talim. Dahan-dahan tumayo si Mang Lando at hinarap siya. "Celeste,"
Paos niyang tawag. Parang natatakot na biglang maglaho ang lahat. Ikaw pala. Hindi siya pinatapos ni Celeste. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Celeste. Mababa ang boses pero parang kutsilyo. Bakit andito ka sa bahay ng anak ko? Napasinghap si Mang Lando. Anak mo? Tumalim ang mata ni Celeste. Huwag kang magtanga-tangahan. Namula ang mata ni Mang Lando. Parang tinamaan. Hindi ako Hindi mo alam? Singhal ni Celeste. Hindi mo alam na si Miguel ang anak natin? Parang may bumagsak na bato sa dibdib ni Mang Lando. Nabitawan niya ang walis. Ha? Anong sinasabi mo? Lumapit si Celeste, halatang gigil. Pero sa gitna ng galit niya, may takot din. Akala mo ba hindi ko napansin? Bulong ni Celeste. Yung mga mata mo, yung panga mo, yung itsura ni Miguel. Kaya nga ako kinabahan kanina. Napaatras si Mang Lando at nanginig ang tuhod. Hindi. Halos hindi siya makapaniwala. Hindi pwede. Pero habang sinasabi niya yon, biglang nag-flash sa isip niya ang lahat. Yung mga pagkakapareho nila ni Miguel. Yung pakiramdam niya na parang matagal niya nang kilala ang binata. Yung radio song sa pareho nilang gusto. Yung paksiw. Yung paraan ni Miguel na magsalita, parang narinig na niya dati. At sa isang iglap, parang may sumabog sa dibdib niya. Tumulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Si Miguel, bulong niya. Anak ko? Tumawa si Celeste, pero walang saya. Oo. At kung magbubukas ka ng bibig mo sa kanya, sisirain mo ang buhay niya. Napatigal si Mang Lando. Tulala. Celeste, nanginginig niyang sabi. Bakit mo tinago? Bakit mo? Dahil wala kang pangarap noon. Sigawan ni Celeste at biglang pumutok. Wala kang pera. Wala kang direksyon, Lando. Mahal kita noon, oo. Pero habang buhay bang pag-aalaga ng tanim ang ibibigay mo sa anak ko? Naluha si Mang Lando lalo. Nagmamahal ako. Yun lang ang meron ako. Hindi sapat ang pagmamahal. Malamig na sagot ni Celeste. At alam mo yon. Saglit na katahimikan. Yung hangin sa garden shed ay parang nanikip. Parang pati mga dahon huminto sa paggalaw. Si Mang Lando, umiiyak na ngayon. Hindi na niya kayang pigilan. Celeste, mahina niyang sabi. Hindi ko alam. Hindi ko alam na siya ang anak ko. Tumalim ang tingin ni Celeste. Pero hindi na siya sumagot. Parang ayaw niya nang marinig pa. Lumapit si Mang Lando ng isang hakbang. Pero hindi siya humawak. Hindi siya nanghingi ng awa. Basta nagsalita lang siya ng totoo. Gusto ko lang siyang makita. Sabi niya, kahit malayo, kahit dito lang sa tabi, kahit hardinero lang ako, okay na ako. Basta nakikita ko siya. Nanlilisik ang mata ni Celeste. Parang gusto niyang magwala. Wala kang karapatan, sabi niya. Hindi mo pwedeng guluhin ang buhay niya. Ang tagal ko nang binuo to. Pero anak ko siya. Bulong ni Mang Lando. Ako ang nagpalaki sa kanya. Sagot ni Celeste. Ako ang nandoon. Ikaw? Nasaan ka nung umiiyak siya? Nasaan ka nung nagkasakit siya? Nasaan ka nung kailangan niya ng tatay, ha? Napayuko si Mang Lando. Parang sinaksak. Kinuha mo siya. Mahinang sabi niya. Tinago mo. Lumapit si Celeste hanggang halos magkadikit na sila. At doon niya sinabi ang pinakautos. Makinig ka. Bulong ni Celeste, nanginginig sa galit at takot. Kapag nalaman niyang ikaw ang tunay niyang ama, guguho ang mundo niya. Natahimik si Mang Lando. Hindi lamang mundo niya, pati mundo mo. At maniwala ka, kaya kong siguraduhin yan. Nanlaki ang mata ni Mang Lando. Binabantaan mo ako? Hindi. Pinapaalala ko lang sa'yo kung sino ako. Tapos sa biglang tumayo siya ng tuwid, inayos ang blazer at parang bumalik sa pagiging sosyal na babae.
Umalis ka dito. Utos niya. Bago ka mapansin ni Miguel. Bago pa siya makahalata. Nanginig si Mang Lando. Celeste, hindi ko kaya. Kaya mo. At kung may natitira ka pang respeto sa anak mo, gawin mo to. Tahimik si Mang Lando. Parang nalaman siya ng sakit. Wala siyang laban. Wala siyang pera. Wala siyang power. Wala siyang pangalan. At si Celeste, kaya niyang kontrolin ang lahat. Dahan-dahan siyang yumuko. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Kung may nagawa akong kasalanan. Pero si Celeste hindi na lumingon. Umalis siya pabalik sa mansyon na parang walang nangyari. At si Mang Lando, naiwan sa shed iyak ng iyak. Parang pinupunit ang dibdib niya. Dahil ngayon niya lang nalaman ang katotohanan na ang lalaking pinoprotektahan niya, ang lalaking tinuturing niyang mabuti, anak niya pala. Pero bago pa man niya mahawakan ng pagkakataon na maging ama, inagaw na ulit sa kanya. At sa gabing iyon, habang nasa study room si Miguel at abala sa trabaho, hindi niya alam na sa ibaba, pinapalayas na ng sariling ina niya ang lalaking dapat sana'y tatawag siyang anak. Kinabukasan maagang nagising si Miguel. Hindi dahil sa alarm kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may mali. Parang may kulang sa bahay. Bumaba siya sa dining area na naka-loose shirt lang. Hawak ang phone habang nag-check ng emails. Kadalasan pag ganitong oras, rinig niya na si Mang Lando sa labas. Yung tunog ng balis sa semento. Yung maliit na kalansing ng gunting pang trim. Yung radyo na mahina lang sa garden. Pero ngayon, tahimik. Sobrang tahimik. Napatingin si Miguel sa bintana. Walang tao sa garden. Bulong niya tapos ay tumayo. Lumabas siya sa terrace at tumawag. Mang Lando? Ngunit walang sumagot. Lumakad siya papunta sa guest house sa likod. Pagdating niya doon, nakita niyang nakabukas ng kaunti ang pinto. Para hindi sinarado ng maayos. Kumunot ang noon niya. Mang Lando? Ulit niyang tawag. Mas malakas. Pumasok siya. At doon niya nakita ay walang tao. Maayos ang kama, pero walang minadali. Walang gamit sa mesa. Yung mug na ginagamit ni Mang Lando, wala na. Yung tsinelas, wala. At sa gilid ng maliit na cabinet ay bukas ang drawer. Parang may kinuha. Parang may umalis ng biglaan. Mang Lando? Bulong ni Miguel at unti-unting bumibigat ang dibdib. Lumabas siya agad at mabilis na naglakad papunta sa main house. Nasaan si Mang Lando? Tanong niya sa butler. Diretso. Nagulat naman ang butler. Si Mang Lando po. Akala po namin nasa garden. Wala. Putol ni Miguel. Wala siya. Tumakbo ang isa sa staff papunta sa likod. Sumilip sa tool shed. Sumilip sa laundry area. Sumilip sa gate. Ilang minuto ang lumipas, lahat bumalik sa sala. Halatang kabado. Sir, sabi ng head butler, wala po talaga. Naglaki ang mata ni Miguel. Ano ibig sabihin wala? Sabi niya tumaas ang boses. Paano mawawala ang tao dito? May guard naman tayo sa gate. Lumapit ang guard. Sir, wala po kami nakita na lumabas si Mang Lando. Tumigil si Miguel. Biglang mas lalong hindi maganda. Kung hindi siya dumaan sa gate, paano siyang nakaalis? At doon biglang pumasok sa isip niya ang isang bagay, ang nanay niya. Lumingon siya sa stairs, tapos mabilis na umakyat sa kwarto kung nasaan si Celeste. Pagbukasin ng pinto ay nakaupo si Celeste sa lounge chair. Nagkakape, parang walang nangyari. Naka-face mask pa, nagbabasa ng magazine. Miguel, sabi nito na kalmado. Good morning. Hindi umupo si Miguel. Nasaan si Mang Lando? Tanong niya na matalim. Tumigil si Celeste sa pagbuklat ng magazine. Dahan-dahan siyang tumingin sa anak niya. Parang naiinis na istorbo ito. Who? Tanong niya kunwari. Ma, sabi ni Miguel na nanginginig sa pagpipigil. Don't play games. Yung gardener nawala siya. Wala siya sa guest house.
Umiling si Celeste at kunwaring clueless. E di umalis. Humakbang si Miguel palapit. Umalis? Wala siyang paalam? Wala siyang sinabi sa akin? So? Sagot ni Celeste, walang emosyon. People come and go, Miguel. Baka hindi siya komportable. Baka nakita niya kung gaano kang kabusy. Hindi siya ganon, ma. Sigaw ni Miguel at biglang sumabog. Hindi siya aalis ng ganito. Saglit na tumahimik si Celeste. Tapos tumango. Parang nag-decide magbawas ng arte. Baka naman, sabi niya, may tinakasan siyang problema. At dahil mabait ka, ikaw pang ginamit. Parang sinuntok si Miguel. Ginamit? Ulit niya. Ma, ano bang problema mo sa kanya? Nagtaas ng kilay si Celeste. Wala. Pero Miguel, you don't know him. Don't be stupid. Napatigil si Miguel. Hindi niya maipaliwanag pero mas masakit ang naririnig niya. Hindi dahil nanay niya ang nagsabi kundi dahil may parte sa kanya na natatakot na totoo. Baka iniwan niya nga ako? Baka tulad din siya ng iba. Lumabas si Miguel sa kwarto ni Celeste na parang may dinadala sa dibdib na bato. Bumaba siya sa sala. Hindi na nagsalita. Nagkatinginan ng staff. Walang makagalaw. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa. Hawak ang ulo niya. Nakatitig lang siya sa sahig. Miguel, tawag ng butler na maingat. Ipapareport ba natin sa pulis? Tumango si Miguel na mabagal. Oo, tawagan ninyo. At habang nagkakagulo sa loob, may isang kotseng huminto sa labas ng gate. Pagtingin ng guard, si Sofia. Nakadress siya na parang may event. May dalang food containers at may malaking smile na parang wala siyang ginawang masama dati. Pagpasok niya sa sala, halos stage entrance ang peg. Miguel, sabi niya na malambing. I heard something happened. Tumingala si Miguel. Gulat at inis. Sofia, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Umupo si Sofia agad sa tabi niya. Parang automatic girlfriend ulit. Miguel, I'm here. I'm worried about you. Umatras si Miguel. Hindi siya hinayaan, hawakan. Don't, sabi niya. Pero hindi nagpatalo si Sofia. Lalo pang nagpa-sweet. Nawala yung hardinero mo, right? Sabi niya na kunwari concern. Miguel, I told you. I told you na may ibang agenda yan. Napatingin si Miguel sa kanya. Kumukulo ang dugo. Tigilan mo. Sabi niya na mababa ang boses. Si Sofia ay nagbaba ng tingin. Kunwari nasasaktan. I'm just saying, at least now you see. Ako lang naman ang nandito para sa'yo. Si Miguel ay tumayo bigla. At sa isang iglap, nagulat si Sofia dahil sa aura ni Miguel, hindi na yung ex na pwede niyang lambingin. Huwag kang magpanggap, sabi ni Miguel ng diretso. Hindi ikaw ang kailangan ko ngayon. Si Sofia ay natulala. Si Miguel naglakad papunta sa labas, papunta sa garden. Tinitigan niya ang mga halaman na inalagaan ni Mang Lando. Yung mga bulaklak na mas mukhang buhay na ngayon. Yung punong mangga na nilinis ang paligid. At doon siya napaupo sa bench. Biglang sumikip ang dibdib niya. Parang may nawala sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganon kasakit. Hindi naman sila matagal nagkasama. Hindi naman niya kamag-anak. Pero may parte sa kanya na parang nagising dahil kay Mang Lando. Yung pagiging simple, yung respeto, yung katahimikan na hindi plastic. At ngayon, iniwan siya. Nabulong ni Miguel sa sarili na halos pabulong lang. Bakit niya ako iniwan din? At sa bintana sa taas nakatingin si Celeste. Tahimik, kalmado. Pero sa loob niya ay may halong kaba. Kasi kahit na napalayas niya si Mang Lando, ang isang bagay hindi niya napigilan. Nakita na ni Miguel ang pagkawala. At kapag ang isang tao nasaktan, mas nagiging delikado siya. Mas nagiging mapanuri. At ngayon sa pagkawala ni Mang Lando, unti-unting gumagalaw ang katotohanan. Papalapit. Isang buwan,
Isang buong buwan na walang balita kay Mang Lando. Sa unang linggo, naghanap si Miguel. Nagpadala siya ng tao. Nagpa-blotter pa. Nag-alok ng reward sa guards at ilang kilala sa paligid. Pero parang naglaho na lang si Mang Lando sa hangin. Walang footprint, walang text, walang tawag. Sa ikalawang linggo, tumahimik na ang lahat. Kahit ang staff, hindi na binabanggit ang pangalan ng matanda. Pero si Miguel, hindi siya matahimik. May mga gabi siyang nagigising na lang bigla. Parang may kulang. May mga araw siyang titigil sa terrace at titingin sa garden. Yung garden na mas gumaganda dahil sa kamay ni Mang Lando. At sa bawat tingin niya roon, parang may sumisiksik na tanong sa tip-tip niya. Bakit umalis? Bakit hindi man lang nagpaalam? Naging irritable rin si Miguel sa bahay, lalo na sa nanay niya. Madalas silang nagbabangayan sa maliit na bagay. Sapatos sa foyer, menu sa dinner, schedule ng meetings. Pero alam niyang hindi yon ang tunay na dahilan. At may hinala siya. At kahit ayaw niyang aminin, may takot siya na baka tama si Sofia noon. Na baka iniwan lang siya ulit ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Hanggang sa isang gabi, habang nasa office room siya ay may kumatok. Sir, sabi ng driver niyang si Anton. Mukhang kinakabahan. May nakausap po akong taga-probinsya. May nagsabi, nakita raw po si Mang Lando. Tumayo agad si Miguel. Saan? Sa Nayon po, sagot ni Anton. Malapit sa San Isidro. Sabi nila may sakit daw at halos hindi na makatayo. Parang lumamig ang buong katawan ni Miguel. Sure ka? Tanong niya na matalim. Opo, sir. May pangalan po. Mang Lando talaga. Hindi na nag-isip si Miguel. Kunin mo yung kotse. Ngayon na. Gabi na nang umalis sila. Masama ang panahon. Makulimlim ang langit na parang may dinadalang sama ng loob. Sa highway malakas ang hangin. Tapos mayat maya tumutulo ang ulan. Paunti-unti pero parang nananakot. Habang nagdadrive si Anton, si Miguel ay nasa passenger seat lang. Nakatingin sa dilim. Hindi siya mapakali. Hindi rin siya makagalit. Ang nasa loob niya lang ay puro kaba. Bilis! Sabi niya na lang bigla. Opo, sir. Sagot ni Anton at mas pinabilis. Habang papalayo sila sa city, mas dumilim ang paligid. Nawala ang malalaking ilaw. Naging puro poste na lang. Gas station na minsan lang lumitaw. At malalawak na puno sa gilid ng daan. At nung malapit na sila sa Nayon, bumuhos ang ulan. Yung tipong halos hindi na makita ang daan. Humahampas sa windshield na parang may hinahabol. Sir, sabi ni Anton. Delikado po. Huwag kang huminto, sagot ni Miguel. Kaya mo. At parang may sariling lakas na nagtutulak sa kanya. Parang hindi na lang siya nagmamaneho. Papunta sa isang matanda. Parang papunta siya sa isang sagot. Pagdating nila sa San Isidro, tahimik ang lugar. Konti lang ang ilaw. May ilang bahay na gawa sa kahoy at yero. May mga aso na tahol ng tahol habang dumadaan ang kotse nila. May lalaking lumapit, isang tanod. Kayo po ba si Sir Miguel? Tanong at basang-basa sa ulan. Oo, nasan si Mang Lando? Doon po, turo ng tanod. Sa dulo may maliit na bahay. Pero mahina na po talaga siya. Hindi naman na nagsalita si Miguel. Pagdating sa bahay, bumaba siya sa kotse kahit malakas ang ulan. Hindi na siya nagpayong. Diretso siyang lumakad sa putikan. Hinahampas ng hangin. Yung bahay, maliit. Pero nung nakita niya, parang may kumalabog sa dibdib niya. Kasi hindi niya alam bakit. Pero parang familiar. Parang may parte sa kanya na nagsasabing, nakarating ka na rito. Kahit hindi pa naman siya kailanman nakapunta sa lugar na yon. Tinulak niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang lumang sala. May upuang kawayan, may lamesang kahoy at amoy gamot na halatang matagal na. Mang Lando? Sigaw niya na nanginginig. May mahinang ubo mula sa loob. Doon niya nakita ang matanda. Nakahiga sa banig. Nakabalot sa kumot.
Sobrang payat na. Halos hindi na nga ito yung mukha ng hardinero na nakapagtrabaho buong araw. Namula ang mata ni Miguel. Mang Lando, bakit hindi ka nagpaalam? Nagmulat ang mata ng matanda. Hirap. Pero nung makita niya si Miguel, parang may halo ng gulat at sakit sa mukha niya. Sir, bulong ni Mang Lando. Bakit nandito kayo? Dahil hinanap kita. Akala ko iniwan mo ako. Akala ko wala ka na. Wala ka lang pala. Pinilit ni Mang Lando na bumangon pero napaupo lang siya. Hingal na hingal. Pasensya na, sabi niya. Ayoko lang po. Ayoko pong. Huwag na. Putol ni Miguel at pinigilan na umiyak. Mamaya na yan. Kailangan mong magpa-ospital. Biglang umubo si Mang Lando. Sobrang lakas. Tapos ay napahawak sa dibdib. Dali-dali lumapit si Miguel at inalalayan siya. Habang nagmamadali siya sa loob para kumuha ng gamit, napatingin siya sa dingding. At doon siya napatigil. May larawan. Isang lumang picture frame. Medyo may alikabok. At sa loob ay isang batang lalaki. Mga 5 o 6 years old. Nakangiti. At si Miguel, nanlamig ang daliri niya. Ha? Bulong niya. Lumapit siya at sinilip niya ng mabuti. Hindi siya pwedeng magkamali. Siya yon. Yung mata, yung ngiti, yung pisngi. Bakit may picture niya rito? Bakit nasa bahay ng hardinero yung childhood photo niya? At hindi lang yon. Sa gilid ng frame ay may lumang laruan. Isang toy car na kalawangin. May name tag na luma. Halos mabura na yung tinta. At sa tabi ng maliit na cabinet ay baby shoes. Napaupo si Miguel sa upuan na parang nawalan ng lakas. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ng picture frame. Hindi. Hindi to. Bulong niya. Sa sobrang shock umagos ang luha niya. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya humihikbi. Pero ang luha niya, parang luha ng taong biglang may natuklasan na hindi pa niya kayang tanggapin. Sa likod niya ay narinig niyang umuubo si Mang Lando ulit. Mas malakas, mas masakit. At doon nagising na si Miguel. Anton, dali natin siya sa ospital ngayon din. Tinulungan nilang buhatin si Mang Lando palabas. Basang-basa silang lahat. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng dilim, sa gitna ng tanong na hindi masagot, sinugod nila si Mang Lando sa ospital. Habang nasa kotse, hawak ni Miguel ang kamay ng matanda. Mainit ang palad nito. Nanginginig. Mang Lando, bulong ni Miguel. Halos pabulong na parang takot marinig. Bakit may picture ako sa bahay mo? Hindi naman sumagot si Mang Lando. Napapikit lang siya. At sa katahimikang yon, mas lalong dumami ang tanong ni Miguel. Pero isang bagay lamang malinaw. May connection sila. At hindi ito basta-basta. Amoy disinfectant ang buong hallway ng ospital. Maliwanag ang ilaw pero parang ang bigat-bigat ng paligid. Ang tunog ng monitors, yung yapak ng mga nurse, at ang mahinang iyak ng mga pasyente sa ibang kwarto. Lahat parang humahalo sa kaba sa dibdib ni Miguel. Nasa labas siya ng emergency room, basa pa ang buhok at jacket dahil sa ulan. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang phone. Pero hindi niya alam kung sino ang tatawagan. Lumabas ang doktor, nakamask at seryoso. Mr. Miguel? Tawag nito. Lumapit agad si Miguel. Doc, kamusta po siya? Critical. Severe dehydration. Infection at sobrang hina ng katawan. Kailangan niya ng blood transfusion ngayon din. Parang tinamaan si Miguel sa sikmura. Anong blood type niya? O positive? Doc, O positive din ako. Napatigil ang doktor. Pwede nating subukan, pero kailangan ng matching test agad. Kuhanan niyo na po ako ng dugo. Sagot ni Miguel nang walang alinlangan. Now, hindi na siya nagtanong kung masakit. Hindi niya na inisip kung delikado. Ang nasa isip niya lang, hindi ka mamamatay, Mang Lando. Hindi ngayon.
Sa loob ng ilang minuto, nasa isang maliit na room si Miguel. Nakaupo habang kinukuhanan ng dugo. Tahimik siya. Nakatingin lang sa pader, pero ang utak niya sabog. Yung picture niya sa bahay ni Mang Lando, yung laruan, yung baby shoes. Parang may sinisigaw na katotohanan. Pero ayaw pa niyang hawakan. Maya-maya, dumating ang doktor. Nagbagong ekspresyon nito. Parang mas seryoso. Mr. Miguel, sabi nito, compatible kayo. Nanlaki ang mata ni Miguel. Compatible? Tumango ang doktor. Yes, perfect match. Parang tumigil ang mundo. Hindi lang basta match, perfect match. Biglang nalamig ang batok ni Miguel. Kahit ayaw niyang isipin, bigla niyang naramdaman na parang nilapitan siya ng katotohanan at sinampal siya. Pero wala siyang oras. Gawin niyo na, sabi ni Miguel na paos. Ibigay niyo. Habang ginagawa ang transfusion kay Mang Lando, hindi umalis si Miguel. Nasa labas lang siya ng kwarto. Halos hindi kumukurap. Hanggang sa may lumapit na matandang lalaki. Mga nasa early 60s. Basa rin ng ulan, halatang nagmamadali. Miguel, tawag ng lalaki. Napalingon si Miguel, nagulat. Sino po kayo? Ako si Mang Rodel. Sabi nito tumihingal. Kumpare ako ni Lando. Tinawagan ako ng barangay tanod. Nakita akong pangalan niya sa ospital. Parang may konting ginhawang pumasok sa dibdib ni Miguel. Buti po dumating kayo. Tumingin si Mang Rodel sa emergency room door. Kamusta siya? Nilalabanan. Sagot ni Miguel. Nagpa-transfuse na ako ng dugo ko. Napatingin si Mang Rodel kay Miguel na matagal. Parang may biglang pumasok sa isip niya. Teka, ikaw nga si Miguel? Opo. Diyos ko. Napatakip ng bibig si Mang Rodel. Napakunot noon naman si Miguel. Bakit? Hindi agad sumagot si Mang Rodel. Umupo muna siya. Hawak ang tuhod, nanginginig sa bigat ng lalabas sa bibig niya. Anak, sabi niya nang mahina. May anak si Lando. Tumigil ang puso ni Miguel sandali. Alam ko. Umiling si Mang Rodel. Hindi mo alam ang totoong kwento. Lumapit si Miguel, dahan-dahan. Ano pong kwento? Huminga ng malalim si Mang Rodel. May anak siya noon. Sabi nito, kinuha ng asawa. Nanlamig ang daliri ni Miguel. Kinuha? Oo. Tumango si Mang Rodel. Mahal na mahal ni Lando yung bata. Pero yung babae gusto ng buhay na mataas. Gusto ng pera. Kaya iniwan si Lando. Nanlabo ang paningin ni Miguel. Ano pangalan ng babae? Tanong niya na halos pabulong. Nag-angat naman ng tingin si Mang Rodel. Mabigat. Parang ayaw niyang sabihin pero kailangan. Celeste. Parang binaril si Miguel sa dibdib. Nanigas siya. Hindi siya nakaupo. Hindi siya nakatayo ng maayos. Parang nabasag ang tuhod niya pero hindi siya bumagsak. Celeste. Bulong niya. Nanay ko. Tumingin si Mang Rodel sa kanya, malungkot. Oo anak. Nanay mo. Naghalo ang galit, shock at sakit sa loob ni Miguel. Parang may apoy na sumiklab pero kasabay nun, may lamig na bumalot. Kaya pala may picture niya sa bahay ni Mang Lando. Kaya pala perfect match. Kaya pala. Humigpit ang panga ni Miguel. Asan siya? Sinong siya? Tanong ni Mang Rodel. Ang nanay ko. Sagot ni Miguel. Asan si Celeste? Hindi siya nagpaalam. Diretso siyang umuwi sa mansyon. Halos lumipad siya sa kotse sa bilis. Sa isip niya, paulit-ulit lang ang isang salita. Bakit? Pagdating sa bahay, naroon si Celeste sa sala. Nakasuot pa rin ang sosyal na damit. Kalmado. Parang walang gumuho. Pagbukas si Miguel ng pinto, napalingon si Celeste. Oh, you're back, sabi niya.
Kamusta naman ang hardinero? Hindi sumagot si Miguel. Lumapit siya ng mabagal. Ang mata niya ay walang luha pero puno ng bagyo. Ma, sino si Mang Lando? Nagbagong mukha ni Celeste. Anong ibig mong sabihin? Sino siya sa akin? Ulit ni Miguel na mas matalim. Sagutin mo. Tumayo si Celeste. Miguel, stop this. Sagutin mo. Sigaw ni Miguel. Tumahimik ang buong bahay. Pati staff sa paligid ay natigilan. Parang lumambot sandali si Celeste. Pero mabilis siyang tinago. Wala siyang connection sa'yo. Ngumisi si Miguel. Masakit. Sinungaling. Naglabas siya ng papel. Resulta ng compatibility test. May stamp ng ospital. Perfect match, sabi ni Miguel. Blood transfusion. Compatible perfect. Namula ang mata ni Celeste. Miguel, siya ang tatay ko, diba? Diretsong tanong ni Miguel. Tumahimik si Celeste. At sa katahimikang yon, doon na nagsalita ang totoo. Bumagsak ang balikat niya. Oo, mahina niyang sabi. Oo, parang may pumutok sa dibdib ni Miguel. Natawa siya ng konti pero nanginginig. Buong buhay ko, bulong niya. Pinaniwala mo ako sa kung ano-ano. Lumapit si Celeste, umiiyak na rin. Ginawa ko yun para sa'yo. Para sa future mo. Future? Sigaw ni Miguel. Kaya mo ako pinagkaitan ng tatay? Umiiyak si Celeste. Nanginginig ang kamay. Natakot ako. Mahirap siya, Miguel. Wala siyang pangarap noon. May lalaking mayaman na tumulong sa akin. Pinili mo siya. Putol ni Miguel. At dinala mo ako. Tumango si Celeste. Oo, ambisyon. Takot, kahinaan, lahat yon ako. Tahimik si Miguel. Galit siya. Pero mas nangingibabaw ang sakit. Hindi mo lang sinira ang buhay niya. Sinira mo rin ang sa akin. Bumalik si Miguel sa ospital. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang gising na si Mang Lando. Mahina pero mulat. Nakatingin lang sa kisame. Parang handa na sa kahit anong mangyari. Nang makita niya si Miguel, napaluha siya agad. Anak, bulong niya. Kusang lumabas. Pasensya na. Doon na bumigay si Miguel. Lumapit siya at niyakap si Mang Lando ng mahigpit. Hindi yung yakap ng boss sa empleyado, kundi yakap ng anak sa ama. Bakit mo ko iniwan? Iyak ni Miguel. Bakit hindi mo sinabi? Umiyak din si Mang Lando. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw yon. Hanggang sa dumating siya, doon ko lang nalaman at pinalayas niya ako. Mas humigpit ang yakap ni Miguel. Hindi ka na mawawala. Hindi na. Ilang linggo ang lumipas at sa unang pagkakataon, lumabas sa public si Miguel na may kasamang matanda. Nakabarong pa. Simple pero maayos. At sa harap ng business partners, media at staff, sinabi ni Miguel. Ladies and gentlemen, I want you to meet my father. Si Mang Lando ay nanginginig. Nangilid ang luha. Pero nakatayo siya, matatag. At sa dulo ng hall nakita ni Sofia sa TV ang balita. Nanigas siya. Yung hardinerong binuhusan niya ng tubig kanal, tatay pala ng lalaking minahal niya. Gusto niyang sumigaw. Ngunit wala ng boses ang karma sa kanya. Wasak na siya. Sa isang tahimik na bahay magkatabi sa kusina si Mang Lando at Miguel. May kumukulong kawali. Anak, tikman mo nga, kulang ba sa suka? Sakto na yan pa. Tawa namang sagot ni Miguel. Tumutugtog ang lumang music sa radio. At habang nagluluto sila ng paksiw, walang kamera, walang yaman, walang kapangyarihan. May tahanan na, may pamilya na. At sa wakas, may kapayapaan. Kung bago ka
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!